Today mga ka-friendship ay siya, ituloy-tuloy na natin ang pag-i-edit habang ako'y sinisipag pa. Dito nga tayo ngayon sa Mangrove Eco Park. Dito pa rin po yan sa Bantayan Island. Ito po isa sa mga land tour nila dito sa Bantayan. Ito nga kami unang dinala ni Kuya. Siyempre nagpa-tour guide tayo. Hindi naman natin kabisado itong Bantayan ay. Dito niya nga kami unang dinala. Abay, nakakaloka naman si Kuya. Kami pagod at mga puyat pa. Dito agad kami napasubo. Talagang mapapasubo ka kapag pumasok ka na dito. Medyo malayo-layo at mahaba-habang lakaran talaga dito. Siyempre, unang pasok namin, aurahan muna ay siya. Picture dito, video doon. Hindi namin alam na pagkahaba-haba pala nito ay. Pagpapasok nga po kayo dito, magdala na po kayo ng tubig nyo. Pero no worries naman po kasi may nagtitinda rin naman po ng tubig along the way. Bawat station nga nila dito, kanya-kanyang hugot. Ay, hugot naman talaga. At napakaraming isda rin po talagang makikita sa lugar na to. Ano nga po bang tawag sa isda na yan? Yung mahabang muso na yan. Madalas ko nakikita yan sa ilalim ng mga bahay-bahay ay. Pero marami rin naman pong malalaking isda at marami ka talagang makikitang danggit dito. Kaya naman pala sikat na sikat ang danggit sa Cebu ay nakakatuwa silang pakainin. Talo pa mga gutom na gutom. Uy, nagwawala naman talaga. Sa wakas, umabot na rin kami sa kalagitnaan. Nakita niyo naman po, diba? Wala talagang tapo ng dagat dito. Napakaganda naman talaga ng dagat kahit saan kami tumingin, kaliwat kanan. So, sobrang pagod ko nga. Parang gusto ko nang tumalon dyan at maligo. Ay, init na init naman talaga ako kakalakad. One way lang kasi siya, kaya no choice ka talaga kundi mag-continue sa kakalakad mo. Pag inaraw-araw ko nga ang paglalakad dito, feeling ko papayat na talaga ako. May chance pa, diba? Pagkatapos ka kami paguri ni Kuya, syempre nagutom na ang mga gala. Kaya huminto muna kami dito sa Pangpang Bar and Restaurant. Napakaliwalas nga po ng ambience ng restaurant nila dito. At kaya nga po pala Pangpang ang tawag dyan kasi nasa tapat po sila ng Pangpang. Later po ipapakita ko sa inyo yung Pangpang dito at napakaganda naman po talaga. Napaka-friendly naman po talaga ng mga Cebuanon kaya wag po kayong mag-alala. Safe na safe po kayo sa lugar na to kaya tayo umorder na. Ang social ni ate. Ano yung order ulit? Okay, I repeat the order, ma'am, sir. One silang is the 3 to 5 lapu-lapu and 2 grilled squid and 1 seafood platter 3 to 5 and 2 platter rice and 2 Coke 1 liter and that's all. 2 Ay, kagaling. Yeah, 2 Coke 1 liter. And You want then, me to serve first day all drinks or sabay na lang? connect your Sabay na lang. Wi-Fi and Sige. O diba, hindi naman po kayo mahirapan makipag-communicate dito kahit na hindi kayo nakakaintindi ng Bisaya. Ang lalambing po kaya nila. Siyempre, dumayo tayo ng malayo-layo. Kakain ba tayo dito ng karne? Mga seafood, siyempre, ang orderin natin dito. Pinakamarami nga dito sa Bantayan Island ay yung scallop nila. Aba, sa palengke po yung scallop nila is 25 pesos lang per kilo. Sa Maynila ay pagkamahal-mahal na yan. At eto na nga po yung sinasabi kong pangpang. Pwede po kayong maligo dito. Wala naman pong entrance. Kanina nga, ang daming naliligo dito. Pwede po kayong magtitinalon dyan at may kalaliman po talaga yung tubig dyan at marami kayong isdang makikita dyan. Di po ba? Napakaganda naman po talaga. Next na pinuntahan nga namin ay itong Santa Fe Beach Club. Ito po'y kasama rin po dun sa resort na pinag-checkingan namin. Kaya naman free ang entrance namin dito. Pero sa mga walk-in may bayad po 200 plus. Pag nga pala maglaland tour kayo dito, siguraduhin nyo pong nakapanligo kayo. Kami kasi hindi namin alam, kaya nakapang-aurahan kami. Puro liguan naman pala ang pupuntahan. Ito na nga po yung Ogtong Cave na dito lang nyo matatagpuan sa Santa Fe Beach Club. Sa loob po to ng resort nila. Napakalinaw po talaga ng tubig at mukhang masarap talaga magbabad dyan. Kaso hindi na nga kami nakaligo kasi wala nga kaming panligong dala. Kaya naman inuulit ko sa mga pupunta po dito sa Bantayan Island, huwag niyo pong kalimutan, magsuot na po kayo ng panligo niyo kapag nagpa-land tour kayo dito. Dito nga po sa resort nila, merong pool. Dun kasi sa resort namin, wala silang pool. Pero pwede rin po kami maligo dito. Mas kalmado nga po ang dagat dito kasi dun sa pinag-checkingan namin, dun po humahampas talaga yung hangin. Ito po'y nasa likod na area ng Bantayan kaya hindi masyadong mahangin. Kaya kalmang-kalma naman talaga kapag naligo kayo dito. Mas malawak lang talaga yung white sand doon na pwede ka naman talagang makapag-relax at tumambay-tambay. Dito kasi medyo maliit lang yung area ng white sand niya. Madalas po kasi mabato talaga at papangpang na talaga siya. So, syempre, kung gusto mo talaga makapag-relax, dito ka na. Makakapag-relax ka talaga ng bonggang-bongga. Pero kami, yung bakasyon namin, nagod lang talaga namin ng bonggang-bongga yung sarili namin. Abay, walang pahingahan. Sayang nga naman yung ibinayad mo. Sipin mo, yung 5 araw na budget namin dito sa Cebu, kailangan namin maikot yung buong Cebu. Kaya naman wala kaming pinapalagpas talagang oras. Tignan niyo yung buhangin nila dito. Ang ganda naman po talaga. Pinong-pino naman po talaga siya.
At syempre, napakalinaw at napakagandang dagat. Sino ba namang hindi maaakit talaga magstay ng ilang araw dito kung talagang pwede lang talaga eh. That's all lang for now. See you sa next!